Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lupin. Taong 2003, Guimaras. Nagsimula ang lahat ng sumapit ang bakasyon. Dinala ni Lupin ang anak sa probinsya para makilala ang lolo at lola. Sa katunayan, hindi kadugo ang mga ito. Pero dahil sila ang nagpalaki, kumupkop nung kabataan, ginalang bilang pamilya, Lolo Doming at Lola Francia ang tawag. Ilang taon din siyang nawala magmula nung umalis sa lugar, kung kaya't hindi nakilala kagad. Isa pa, malaki ang pagbabago sa pisikal na anyo ni Lupin. Grabe naman ko makatitig. Parang hindi nyo naman ako anak ko. Ako po to si Lupin. Pagpapakilala. Nagkatinginan ang matatanda. Matagal bago napagtanto kung sino ang kaharap. Maigpit na yakap ang sinalubong ng mga ito. Pagkatapos ay may kaunting pagtatampo. Sermon ang una mong matatanggap sa akin dahil bigla ka na lang umalis. Wala kang maayos na paalam. Nag-aalala kami. Nagpatulong pa sa otoridad para lang mahanap ka. Tapos malalaman lang namin kay Danilo ka nagtatrabaho doon sa malayong bayan. Wika ni Lolo Doming. Akala ko pa naman ayaw mo na siya, men. Kung hindi pa ipapaliwanag ni Danilo kung bakit ka nawala, isipin kong hindi mo nagustuhan ang pagpapalaki namin sa'yo. Wika ni Lola Francia. Pasensya na ho kayo ha. Babalik naman sana talaga ako kaso nakabuntis eh. Ayaw magpaiwan kasi natatakot na humarap sa mga magulang na mag-isa. Ito po pala ang bunga ng pagmamahala namin ni Flora. 8 anyos na ang anak ko, si Franz. Pinakain muna ni Lola Francia ang bata. Naaliw ang matanda sa kadaldalan nito at sa pangalan nilang parang saklaw sa isa't isa. Ang sabi ng ama, sinadya ang pangalan upang magkatunog. Dahil malayo pa ang pasukan, nagkasundo naman sila ng asawa na alagaan ang bata. Planong manatili sa probinsya ng 1 buwan. At saka uuwi kapag magbubukas na uli ang klase. Hindi na bahala si Lupin sa anak dahil madaling nakahanap ng kalaro. May bakanting lote sa harapan ng tahanan kung saan nagpapang-abot ang mga bata sa lugar para mag-aliw. Si Lola Francia naman ang nagbabantay. Gusto din ito ng apo. Sila namang mga lalaki pangangaso ng ibon ang inatupag. Gamit ang baril na hinulma sa kahoy at plastik na tubo na ang bala ay holin, matyagang nag-abang sa paggawi ng ibong ligaw. Ito ang nakaugaliang gawain ng maglolo nung kabataan. Pagkatapos ni Lupin sa klase, dederecho sa pag-uwi para tumulong sa pamamaril. Kaya ngayon na lang muli mararanasan, hindi maiwasang mapangiti. Nang may dumapo sa unahan, tinuon ni Lupin ang baril at saka kinalabit ang gatilyo. Sapul sa ulo. Manghang nakatingin si Lolo Doming sa kanya. Aba, hindi pa kinakalawang ha. Asintado pa rin kahit matagal nang hindi nasusubukan. Mahusay ka pa rin ha. Ano, dagdagan ba natin? Sige ho, mas marami mas masaya. Pampulutan at pangulam. Naghintay ang dalawa. Hindi nakaimik sa mga sumunod na sandali dahil parehong abala sa pamamaril. Parehong asintado, lalo na kapag ang nasisipat na ibon ay kagad tinatamaan. Saka lamang tumitigil ng marami na ang nahuli. Matapos mailagay sa bukag, umuwi na sila. Pagdating ng tahanan kagad nilinis ang karne. Si Lolo Doming ang nagluto ng putahe. Samantalang si Lupin ang nag-iyaw ng iilan. Pagkatapos ay sabay na silang naghapunan. Maagang natulog si Lola Francia dahil hindi nakasanayan, kundi para maagang makapagpahinga ang bata na buong hapong nag-iikot sa paglalaro.
Si Lupin at Mang Doming naman, abala sa bakuran. Nakabili ng tubakong kaya't nag-inuman, pinulutan ang tinabing inihaw. Maraming napag-usapan, mga karanasan ni Lupin nung nahiwalay sa mag-asawa. Nang dumako naman kay Mang Doming, walang ibang nabahagi kung hindi ang pagtulong sa pinsan sa larangan ng panggagamot. Ibinida kung paano niya naisalba ang maraming pasyente matapos maturuan ng iilang pamamaraan. Ilang taon din siyang katuwang sa panggagamot. Pero nitong nakaraan lang, pumanaw ang pinsan matapos makaharap ng matinding banta ng duwende. Ngayon nawala na si paring Ramon. Ang mga tao dito nagtutungo sa ibang bayan para makahanap ng manggagamot. Kung nabubuhay pa lang ang pinsan kong yon, kung nakayanan niya ang hamon ng duwende, wala kaming problema sa kalusugan. Libre niya kaming sinusuri. Tapos kung magbigay ng gamot, lahat epektibo. Wala ring masamang epekto sa amin dahil puro organiko. Kaso nga lang wala na siya. Nakakalungkot. Tumatango lang si Lupin habang nakikinig. Kung ano-ano pa ang sinabi ng matanda. Tumatango lang siya dahil tumama na ang alak nang parehong napangibabawan ng espiritu ng tuba. Pumasok na ng tahanan para makapagpahinga. Kinabukasan, sinama ni Lola Francia ang bata sa bayan. Gusto nitong bilhan ng bata ng mga laruan, damit at kung ano-ano pa. Hinayaan na lamang ni Lupin para lalong mapalapit sa isa't isa ang maglola. Siya naman, sumama kay Lolo Doming sa panggagapas. May makabagong ani sa kanilang sitio. Ang bunga lamang ang kinukuha. Nagpapasuhol ang may-ari ng gagapas sa mga puno. Saktong si Lolo Doming ang tumatanggap at ito sila ngayon. Matyagang ginawa ang trabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kalagitnaan, hindi nakaligtas kay Lupin ang binatilyo. Pinagdikit ang mga kamay at inihipan para makalikha ng malakas na tunog. Habang ginagawa ito, nagtipon ang ibong maya. Pumapaikot sa ulunan. Nilapitan ni Lupin para makahingi ng abiso na huhulihin ang mga ibon. Kaso biglang sumama ang tingin ng binatilyo. Umatras na lamang dahil maging ang presensya nito ay nag-iba. Nasundan na lamang ng tingin habang lumalayo. Ano ginawa mo sa bata? May sinabi ka bang hindi maganda? Tinatawag niya kasi yung mga ibon. Nagpaalam ako na baka pwedeng hulihin ng mga yon. Kaso biglang nagalit eh. Wala namang sinabi pero ang sama ng tingin. Umalis din kaagad. Pati yung mga ibon nagsilayo eh. Bakit naman kasi yun yung sinabi mo? Palaging yan yung ginagawa ng bata eh. Nagtatawag ng mga ibon. Nagagalit kapag nilalapitan, kaya walang sino man ang nangiistorbo dyan. Ikaw pa lang itong naglakas ng loob eh. Buti nga hindi ka sinaksak. May dala pa namang balisong yan. Sadista po ba yon? Ang bata pa para sa ganyang ugali ah. Umiling na lamang si Lolo Doming habang tinatanaw ang binatilyong bumaba ng bukid. Nagpatuloy pa rin sila sa panggagapas. Nang matapos, sumaglit sa gubat upang manghuli ng talabong. Sa puntong ito aksidenteng namataan ng binatilyo. Sa direksyon nito bumagsak ang ibon. Hindi napansin sa lilim ng puno dahil ang tingin ay nasa itaas. Natigilan si Lupin. Masama ang titig nito. Binalingan ng ibon. Dinampot at saka walang pasabing kinagatang ulo. Nilawarin at binato si Lupin. Aba, sira ulong bata. Bumalik ka dito. Makikita mo talaga. Nasundan na lang ng tingin ang binatilyong kumaripas. Hindi na lamang binalingan ang ibon. Sa hapunan magkaharap silang lahat. Napansin ni Lupin ang mapulang butlig sa katawan ng anak. Bakas ng kagat ng langgam. Ang sabi ni Lola Francia, naglaro ito sa mismong tahanan ng mga langgam
kaya naman nagkaganon. Nilagyan na rin ng pamahid kung kaya't hindi na bahala. Subalit kinabukasan, hindi mapakali dahil unti-unting lumalaki kumpara kahapon. Pulang-pula, na animoy nagtitipon ang dugo sa bahaging iyon. Sinuri ni Lolo Doming. Aniya, nagtataka ito dahil parang hindi na normal. Maging si Lola Francia, napapaisip kung langgam nga ba ang kumagat o anong insekto. Pinunta ng pwesto kung saan nakagat ang bata. Wala na bang ibang nakikita kung hindi puro langgam? Inisip na lamang na baka matindi ang reaksyon ng kagat at lilipas matapos ang ilang gamutan. Simple lang din ang nilapat dito. Pamahid sa kati-kati na unang panlunas ni Lola Francia sa tuwing may komplikasyon sa balat. Makaraan ang ilang araw. Lumaki ng lumaki ang butlig. Mula sa pagiging pula ay naging ube. Namanhid ang braso ng bata kung saan ito naroon. Naging tahimik na rin. Panay pagpapalambing. Masyadong malayo sa nakasanayang ugali na malikot at madaldal. Hindi naman ito nagrereklamo na masakit. Tahimik lamang ang reaksyon ng magsasabing nahihirapan sa kondisyon. La, wala ka na po bang mabisang gamot dyan? Hindi naman tumatalabang pamahid eh. Baka yan pa nga po yung nagdulot ng impeksyon. Karga-karga ang anak habang sinasayaw para makatulog. Kahit sa pagtulog ay nahihirapan ito. Wala na eh. Doming maghanap ka kaya ng manggagamot. Ipasuri natin si Franz. Kinukutuban na ako sa pangyayari eh. Yan nga din ang naisip ko. Ang problema, saan tayo makakahanap ng manggagamot? Wala na si kumpare. Meron sa kabilang sityo, pero hindi naman kapani-paniwala ang pamamaraan. Pineperahan lang ang pasyente. Hindi bale na, magtatanong-tanong na lang ako. Naawa na ako sa kalagayan ng bata eh. Habang naghahanap ng manggagamot si Lolo Doming, binantayang maigi ni Lupin ang anak. Sa pagkakataong ito, ayaw nang humiwalay sa kanya. Panay pagpapakarga. Hirap itong kumilos dahil sa namamagang kamay. Hindi na nga rin maikilos. Siya ang naiwan sa bahay dahil si Lola Francia ay umalis din para makahanap ng gamot. Habang tumatagal, napansin ni Lupe na sa paglipas ng oras lalong lumaki ang butlig. Isa lang ito pero kasing laki ng kamao. Kulay ube. Sa itaas ay kulay puti dahil sa nana. Gusto sanang butasan gamit ang karayom para mapalabas. Kaso nga lang, naiisip na masasaktan ng bata dahil mahapdi ang ganito. Nagantay na lamang sa pagdating ng matatanda. Bumalik si Lola Francia. Wala itong dalang gamot. Ang pinagtanungan ay wala ring ideya kung ano ang rerekomenda. Makaraan ang ilang sandali dumating si Lolo Doming. Kamot ulo itong pumasok dahil walang nakitang manggagamot. Nagmungkahi na lamang si Lupe na dalhin sa doktor. Pero mahirap din hagilapin ang doktor sa bayan dahil palaging wala sa klinika. May ospital sa kabilang bayan pero wala ring sapat na salapi. Sa pamasahe pa lamang ay kukulangin na. Siguro, alis na lang ho kami. May kakilalang doktor ang asawa ko. Doon na lang kami magpapatulog. Ibabiyahe mo pa talaga ang bata sa lagay niya. Pasensya ka na, Lupin, pero hindi ako makakapayag. Ibiyahe mo pa yan nangihina na. Kaawaan tayo ng Diyos. Mapapabuti din ang kalagayan niyan. Napabuntong hininga na lamang si Lupin. Nagtatalo sa isipan kung sino ang susundin. Gusto nang iuwi ang bata para mapakonsulta sa doktor. May parte ding pumipigil dahil sumang-ayon kay Lola Francia. Hirap na ang bata at kung ibabiyahe pa, baka lumala ang sitwasyon. Sa awa naman ng may kapal, napagawi sa tahanan ang kakilala ni Lolo Doming. Nag-aya ito sa sabong
Pero nang makita ang kondisyon ng bata, nagmungkahi din na dalhin sa manggagamot dahil hindi normal ang itsura ng sakit nito. Ayon sa kaibigan, ang kapitbahay nito ay isang manggagamot. Pagdating sa tahanan, kamot-ulong napatitig si Lupin sa manggagamot dahil nasa edad 20 pa lamang ito. Masyadong bata at duda siya sa kakayahan. Binalingan si Lolo Domeng para makahingi ng payo. Lo, talaga bang tutuloy tayo? Parang bata pa yung manggagamot na yan eh. Bagong-bago pa sa larangan. Baka magkamali siya at lalong mapasama ang kalagayan ng anak ko. Huwag kang magsasalita ng tapos. Sa ngayon, subukan natin ang kakayahan ng binata. Kung sakaling hindi akma ang pamamaraan niya, edi aatras tayo. Pumasok na sila sa bahay ng manggagamot. Magiliw silang binati nito. Naganda ng maiinom at makakain. Hindi nakapagpigil si Lupin. Kunestyon ng kaalaman ng binata. Iho, 20 ka pa lang ano? Sa edad mo masyado ka pang bata. Anong alam mo sa panggagamot? Baka mamaya, imbes na gumaling ang anak ko, dagdagan mo pa ang problema. Napatitig sa kanya ang binata. Ngumiti lang pagkatapos. Ilang beses ko nang narinig ang bagay na yan. Bawat taong kukonsulta sa akin, kine-question ang kakayahan at kaalaman ko. Bilang manggagamot yan ha. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ako sobrang bago sa larangan. Hindi ko na lang din kayo sasagutin sa salita. Manood kayo. Intay ng resulta. Tugon ng manggagamot na si Paul. Kinuha niya ang bata at saka pinaupo sa silya. Kinausap ito. Nagtatanong kung ano ang nararamdaman. Nang matapos ay nagpakulo ng halamang gamot. Habang nakasalang sapoy, binalingan ang butlig. Kumuha ng mahabang karayom, pinahira ng langis, dahan-dahang tinusok sa bahaging may nana. Umiyak ang bata dahil sa hapde. Inalo ito mismo ng manggagamot. Nang pwede nang inumin ang pinakulong halamang gamot, pinalagok sa bata ang kalahating baso. Unti-unti ay nakatulog ito. Binalikan ng butlig. Sinugatan at hinayaang umagos ang lahat ng nana. Sinundan pa ito ng maitim na likido. Ang buong akala ni Lupin doon na matatapos. Pero laking gulat niya nang may sinipit sa loob mismo ng butlig ang manggagamot. Maging siya ay hindi na kayanang tumingin dahil nararamdaman na rin ang kirot. Ilang sandali pa, malaking langgamang nakuha. Buhay pa ito. Nagwawala sa pagkakasipit. Ito ang dahilan kung kaya't nagdurusa ang bata. Kung titignan nyo, mas malaki kumpara sa ordinaryong langgam. Ito ang ginamit ng mambabarang kaya nagkaroon ng sakit ang anak mo. Nanghina si Lupin nang marinig ang sinabi nito. Hirap sa pagpoproseso ang isipan dahil hindi inasahan ang barang. Sa tanang buhay, ngayon pa lamang ito naranasan. Barang. Biktima ng barang ang anak ko. Paano nangyari yon? Sino ang walang yang babarang sa anak ko? Sunod-sunod na tanong ni Lupin. Aba malay ko kung sino. Ako nga dapat magtanong yan dahil kayo ang kasama ng bata. Pero mukha namang wala kang alam. Ikaw ba ang tatay nito? Pumagitna si Lolo Domeng nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Dahan-dahan lang sa pagsasalita mga iho. Paul, pasensya ka na. Pero wala talaga kaming alam kung sino ang gagawa niyan sa bata. Pero total nandito naman na kami. Baka pwedeng gumawa ng paraan upang alamin kung sino ang walang yang mambabarang. Talagang apo ko pa ang biniktima. Tumango ang binata. Kumuha ng mga kagamitan at saka sinimulan ang ritual ng pagtutukoy. Hindi nagtagal, nalaman din ang resulta, kaso nga lang may kalabuan.
Isang lalaki mambabarang. Kayo ho ba? Wala ba kayo maisip kung sinong lalaking to? Isa-isa inyo ang taong kakilala. Malay natin, isa sa kanila ang nangahas na biktima ng bata. Natahimik si Lupin. Inisip kung sino-sino ang mga kakilalang lalaki. Kaso nga lang wala ring mapangalanan dahil sa pamilya ng asawa ay puro babae. Sa parte naman niya, si Lolo Doming at Lola Francia lamang. Yung edad, hindi ba malalaman ko anong edad ng lalaki? At saka ano ba ang itsura? Sa ngayon hindi ko pa masasabi. Ang kasarian niya lang ang tanging malalaman ko. Ang mabuti pa iuwi niyo na ang bata. Nilapatan ko na siya ng pangontra para hindi na muling tamaan ng barang. Ipapayo ko lang, wag munang pagalain kung saan-saan. Maiging sa bahay na lamang muna. Matapos makapagpasalamat sa manggagamot, kinarga ni Lupin ang anak at binaybay ang daan pauwi. Katahimikan ang bumalot sa buong biyahe dahil maging si Lolo Doming nag-iisip kung sino ang mambabarang. Sa kalagitnaan ng daan, napahinto si Lupin ng may maapakan. Pagtingin, ito ang ulo ng ibon na kinagat at binato ng binatilyo sa kanya nung nakaraang araw. Pag-angat ng tingin, naroon ang binatilyo sa unahan. Masama pa rin ang titig. Bitbit ang katawan ng ibong napugutan ng ulo. Sira ulo yata tong batang to eh. Hoy! Ano bang problema mo ha? Huwag kang manggulo ngayon ha. Dahil may problema pa akong inaatupag. Huwag mo kong subukan. Baka hindi kita... Napaiwas si Lupin. Binato nito ang katawan ng ibon. Dali-dali na ring tumakbo ang binatilyo. Napailing na lamang. Humabol na lang kay Lolo Doming na nakalayo na. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting bumuti ang kondisyon ng bata. Binigyan sila ng gamot na hanggang sa ngayon ay patuloy na iniinom. Kasabay naman ito, sa tuwing namamaril ng ibon, palagi itong natatanaw sa hindi kalayuan ang binatilyo na pumugot ng ulo ng ibon. Ganun pa rin, masama ang tingin sa kanya. Pilit binabaliwala pero sadyang makulit. Hoy! Ano bang problema mo sa akin? Sa pagkakaalam ko wala akong atraso sa'yo at hindi rin kita kilala. Kung makatingin ka naman, parang ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Naupo sa malaking bato ang binatilyo. Hindi sumagot. Sumipol para tawagin ang mga ibon. Nang magtipon ng mga ito, direktang umatake kay Lupin. Natatarantang itinaboy. Tinawanan lamang siya ng lalaki. Tumayo na ito at naglakad palayo. Naiwan si Lupin na nagtataka. Buntong hiningang sinundan ng tingin. Nang sumapit ang araw na babalik na sana ng syudad, hindi na ituloy dahil biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Ilang beses sinubukan dumumi pero puro tubig lamang ang inilalabas. Uminom ng herbal pero walang pagbabago. Sa paglipas ng oras, hindi lang pagdumi ang ginawa. Nagsusuka na rin ng tubig na susundan ng dugo. Patak-patak lang ang dugo pero labis ang pagkabahala. Aligaga si Lola Francia sa pagtatanong kung ano ang makakatulong sa kanila. Si Lolo Doming naman ay walang pagdadalawang isip na nagpunta sa tahanan ng manggagamot. Pinaliwanag ang pangyayari. Binigyan ng paunang lunas. Sinabihan na kapag wala pa ring pagbabago, pagkaubos ng gamot, dadalhin sa kanya ang pasyente. Pinainom si Lupin. Paglipas ng ilang araw bumuti rin ang pakiramdam. Pinagpahinga muna ni Mang Doming. Pinagbawalang bumiyahe kahit gustong-gusto. Si Lupin sa kabilang banda. Pinakiramdamang maigi ang sarili. Wala nang sagabal sa tiyan pero hindi magawang magpakampante dahil tumatakbo sa isipan. Sumasagi kasi na baka pagkatapos ng anak, siya naman itong punteryahin ng mambabarang. Hindi pa rin nila kilala kung sino ito. Nang makatsyempo, pinuntahan ng manggagamot.
Sinabihan ko si Manong Doming, dalhin ka rito sa oras na maubos ang gamot at wala ring pagbabago sa karamdaman. Kumusta ba? Hindi ba umayos? Tanong ni Paul nang makarap ang dalawa. Ibang bagay ang gusto kong ipagawa. Kilalanin mo kung sino ang mambabarang. Hindi ako makatulog kakaisip kung sino siya at anong dahilan niya para biktimahin kami. Kami? Di ba ang sabi ni Manong? Teka, halika nga muna. Susuriin kita. Tama ang hinala ng binatang manggagamot. Katulad ng anak, biktima siya ng barang. Mabuti na lang matapang na gamot ang binigay ko kay Manong Doming. Natanggal ang sumpa sa katawan mo dahil hindi pa masyadong nag-uugat sa loob. Ang kaso nga lang, hanggang doon lang ang magagawa ko. Kagaya ng sinabi ko noon, limitado pa lang ang kakayahan ko sa yugto ng pambabarang. Kaya kong kontrahin, kaya kong gamutin. Pero ang kilalanin kung sino, yon ang hindi. Gaano ka na ba katagal sa larangang ito? Oo nga pala, baguhan ka nga pala. Munti ko nang makalimutan. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Manong? Kung ganun man, pwede ka nang umalis. Hindi ako tumatanggap ng bisita na mahusay sa panghusga. Pasensya na kung napasobra pero totoo ang sinabi ko. Baguhan ka pa lang. Siguro, mabuti pang pag-igihin ang kakayahan para lahat ng idudulog na pasyente kaya mong tugunan. Hindi kagaya nito, nasasayang ang oras ko. Wika ni Lupin. Desperado nang malaman kung sino ang mambabarang. Alam mo, Manong, ang pinakaayoko sa lahat yung nagsasalita ng tapos. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang mambabarang at ihaharap sa'yo. O baka naman, gusto mong ulo na lang ang daling ko. Natawa si Lupin sa sinabi ng binata. Bahala ka sa buhay mo. Basta hanapin mo ang mambabarang. Sa pagpasok ng linggo, binuhos ni Lupin ang natitirang oras sa paglilibang. Sumama kay Lolo Doming sa pamamaril ng ibon. Kung saan-saan nakarating. Hindi lang ding ibong talabong ang nahuli. Meron pang iba. Sa kalagitnaan huminto sila sa gubat para magpahinga. Mahaba rin kasi ang nilakad. Nang masipat ni Lupin ang nagtitipong maya sa unan, walang pagdadalawang isip na tinuon ang baril. Bawat pihit ng gatilyo, isa-isang nahuhulog ang tinatamaang ibon. Lahat ng ito ay nahuli. Tuwang-tuwang pinuntahan ng binagsakan para kuhain pero natigilan nang bumungad ang binatilyo. Masama pa rin ang titig. May kung anong sinasabi. Pagkatapos sumambit ng salita ay dali-daling umalis. Kinakabahang sinundan ito ng tingin ni Lupin. Nagkipit balikat. Ang mga maya. Hindi na kinuha sa pagdududa na baka kampon ito ng kasamaan, katulad ng presensya ng binatilyo. Kinagabihan nagising si Lupin nang may gumalaw sa lalamunan. Parang pakpak na hindi matigil sa pagpagaspas. Dali-daling nagtungo sa kusina para makakuha ng tubig. Pero bago pa masagawa, bumulwak ang buong laway sa mismong bibig. Sinubukan pang hilutin ng lalamunan pero ang gumagalaw ay naroon pa rin. Naluluhan dahil humahapdi ang loob na parabang nasusugatan. Ilang sandali pa napasuka ng dugo. Hindi mapakali si Lolo Doming. Inalalayan si Lupin patungo sa tahanan ng manggagamot. Malas lang dahil pagdating ay walang tao roon. Gayunpaman, hindi sila umuwi. Nagbabaka sakaling bumalik mamaya. Nang tumagal, napansin ang kaluskos sa hindi kalayuan. Kakaiba ang ingay. Parang may naghahabulan. Mabigat ang ampas ng hangin na parabang may kasamang orasyon. Natahimik sila Lolo Doming at Lupin habang nakikiramdam. Lumipas ang ilang sandali. Tumilapon mula sa kadiliman ang isang lalaki. Yung binatilyo na palaging nakikita ni Lupin. Sugatan. Ang sumunod na nakita ay si Paul. May bitbit na patalim.
Dali-daling pumagitna si Lolo Doming para umawat pero pasimpleng tinulak ng manggagamot. Hindi na alam kung paanong nalagutan ng hininga ang binatilyo. Napansin na lamang ni Lupin na kahandusay na ito. Nakatarak sa puso ang patalim. Marahang pinahira ni Paul ang talsik ng dugo sa muka. Intayin niyo ako dyan. Ililigpit ko lang to. Walang nakapagsalita dahil sa gulat. Pagbalik ni Paul kagad silang inasikaso. Sinipit nito ang maya na nasa lalamunan nang makuha. Hindi makapaniwala si Lupin. Sobrang liit pa lamang ng ibon na parang kakabagong panganak. Gulong-gulo kung paanong nakapasok sa loob ng katawan. Sabi ko sa'yo, hahanapin ko mambabarang. Niligpit ko na. Itong nangyari sa'yo ay pambabarang pa rin. Masyadong makulit ang binatilyo. Naabutan ko pa na nagriritual. Mabuti na bigilan ko bago ka napatay. Napalunok si Lupin nang marinig ang sinabi. Ang hindi niya lang maunawaan, wala siyang ginawang masama para bigyan siya ng barang. Kaya pala kakaiba ang binatilyong yon. May kaalaman sa pambabarang. Ilang beses ko na siyang nakitang may tinatawag na mga insekto. Maging ibon. Yung pala may koneksyon siya sa mga ito. Grabe, hindi ako makapaniwala. Hindi ko na natanong kung ano ang dahilan para barangin ang mag-ama. Gayunpaman, magpasalamat na lang tayo dahil kahit papano, nakaligtas kayo. Bago umalis, binigyan sila ng gamot at habak kontra kulam, barang at iba pa. Personal ding kinausap ni Lupin ang manggagamot, humingi ng paumanhin sa inasal at pagdududa sa kakayahan. Dito niya napagtanto na wala sa edad o pagiging baguhan. Kapag determinado, may dedikasyon, walang imposible. Laking pasasalamat dahil pareho silang nailigtas ng anak niya. Tinanong din ito kung ano ang gagawin sa katawan ng binatilyo. Nang may masmasan sa lahat ng kaganapan, bumiyahe pabalik ng syudad si Lupin kasama ang bata. Hindi na rin nabahala na makasalamuhan ng kampo ng kaliwa dahil sa pabaong habak ng manggagamot. Magmula ng araw na yon, hindi na rin naging mapanghusga si Lupin sa lahat ng aspeto sa buhay. Bago man o matagal na sa larangan, kung buo ang determinasyon sa isang bagay, siguradong malaki ang posibilidad na magtatagumpay. Ito ang natutunan niya sa isang baguhan na manggagamot. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa kapitbahay na aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Michael. Taong 1999, Zamboanga. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng kapitbahay na aswang kaysa magnanakaw. Hindi naman kikilala ng kapitbahayan eh. Titirahin ka lang patalikod. Wika ni Paco. Dumiretso sa kabilang upuan at saka sumabay sa pagkain. Tinitigan ni Michael ang kaibigan. Ang aga-aga, puro kay motok. Teka nga, umalis ka nga dyan. Konti na nga lang ang pagkain, nakikihati ka pa. Wika ni Michael. Kung hindi lang ninakaw yung mga alaga kong manok, may pang-ulam sana ako ngayon. Yung kapitbahay natin masyadong makati yung kamay. Ayaw pang umamin. Siya lang naman tong magnanakaw sa lugar natin. Nung nakaraan yung isang kapitbahay natin yung ninakawan. Sobra na yung kakatian ng kamay niyan eh. Labas ako sa problema mo ha. Huwag kang makikain dito. Kulang na nga sa amin to, dadagdag ka pa. Sandali nga, sigurado ka ba na siya ang nagnakaw ng mga manok mo? E di sabihin mo sa barangay para ma-actionan ni Kapitan. Kaysa sa ginagawa mong puro dakdak, walang mangyayari sa kakaganyan mo eh. Walang magagawa si Kapitan. Ilang ulit na pinatawag wala namang nangyari. Uulit at uulit lang din.
Pabot nga ng suka. Parang hilaw tong karne ah. Nagiiyaw ka na nga lang, hindi mo pa ayusin. Nakikikain ka na nga lang, nagrereklamo ka pa. Nga pala, may pinapagawang bahay doon sa bakanteng lote ah. Naghahanap ng trabador si Mang Franco. Madali ang trabaho kasi titiran kagad ng may-ari. Oo, kinausap na ako ni Mang Franco tungkol dyan. Mura lang ang sahod pero pwede na yan. Wala naman akong makuwang matinong trabaho ngayon eh. Sino ba ang nakabili ng lupang yun? Ura-urada kung magpatayo ng bahay ah. Baka kasi walang matirahan kaya nagmamadali. Bukas na ang simula ng trabaho kaya magpakatino ka. Awat sa kakasabong, mukha ng manok yung mukha mo eh. Ayos na yung mukhang manok. Kaysa dyan sa kapitbahay na yan. Akala mo siya may-ari lahat ng manukan. Ninanakaw lahat eh. Napailing na lamang si Michael. Hindi na kinausap ang kaibigan. Nagpatuloy sa pagkain para hindi na humaba ang usapan. Pagkatapos, umuwi na rin si Paco para asikasuhin ang sariling buhay. Si Michael naman ay nagtungo sa kabilang bahay para asikasuhin ang may sakit na anak. Malubha ang kalagayan nito. Dahil walang pera bigong mapatingin sa espesyalista, nagtitiis na lamang sa luyang dilaw na sinabi ng manggagamot. Tahimik na inasikaso ni Michael ang bata dahil nasa bahay ang dating asawa. Sa katunayan, hindi sila magkasundo at napagdesisyon ng maghiwalay na lamang, kaso hindi magawang lumayo dahil sa kondisyon ng nag-iisang anak. 5 anyos pa lang ito nang magsimulang indahin ang karamdaman. Nung una ay simpleng pamamaga ng binti lamang, kaso habang tumatagal, naglabasan ang iba pang sintomas, katulad ng pag-ubo ng dugo, matinding pananakit ng ulo, malabong paningin, namamanhid ang buong katawan. Ngayon ay hindi na makalakad dahil sa binti tumama ang karamdaman. Kung lalabas ay kakargahin, maging sa pagtayo ay aakayin. Dahil siya ang lalaki, sa kanya inasa ang pag-aaruga sa bata dahil kinakailangan ng lakas para alalayan ito. Tumutulong naman ang dating asawa pero sa pagpapakain at pagbibihis ng bata, hindi sila nagpang-abot sa kwartong kinalalagyan dahil mauuwi sa pag-aaway kapag nagkausap. Upang makaiwas, saka lamang lalapit sa anak si Michael kapag lalabas ng silid ang babae. Pa, bakit po hindi kayo nag-uusap ni Mama? May problema po ba? Tapos palagi kang nasa kabilang bahay. Dumadalaw ka lang dito kapag aasikasuhin ako eh. Napabuntong hininga si Michael. Dahil ang totoo, sila lamang ni Martina ang nakakaalam sa hiwalayan. Hindi ito pinarating sa anak na si Miggy. May ilang taon na rin ang nakalipas magmula noong maghiwalay. Mga panahon na hindi pa maintindihan ng bata ang kaganapan. Pero ngayon na nasa wastong edad na, palaging nagtatanong. Sa puntong ito, nagkusa si Michael na ipaintindi sa anak ang sitwasyon. Nalungkot ito, pero unti-unti ring tinanggap ang katotohanan. Napailing na lamang dahil kahit gusto mang bigyan ng kumpletong pamilya ang bata, subalit hindi na mangyayari dahil nagkalayo na ang loob sa pagitan nila ni Martina. Pagkatapos asikasuhin ng anak, umuwi si Michael para gawaing bahay naman ang atupagin. Kinabukasan sinimulan kagad ang pagtatayo ng bahay sa bakanting lote. Dumating ang may-ari, pero ang nakakapagtaka, hindi man lang kinausap ni isa sa kanila. Maging si Mang Franco na foreman ay tutok sa trabaho. Hindi na lang din sila kumibo dahil baka istrikto ito at matanggal pa. Ilang buwan ang lumipas natapos ang pagpapatayo ng bahay. Hindi naman kalakihan at marami ding kinuwang trabahador kung kaya't napadali ito. Tumira kaagad ang mag-asawa sa lugar.
Dahil bagong kapitbahay, nakaugalian sana ng mga tao na kausapin at bigyan ng kung ano kagaya ng pagkain bilang pagtanggap sa lugar. Kaso sa sobrang ilap ng mga ito, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makasalamuha. Saradong-sarado ang tahanan na animoy palaging walang tao kahit nasa loob lamang sila. Isa pa, kakaiba ang presensya ng tahanan. Mabigat, hindi maintindihan. Matatanaw lang ito sa bintana mula sa bahay ni Michael. May distansya, pero kahit papano naaaninag kung lalabas ang mag-asawa. Pero sa gabi lamang niya ito namamataan. Kung lalabas pa'y nagmamadali ang kilos. Sa mga sumunod na araw nalaman mula kay Mang Franco na naghahanap ng maaampon na bata ang mag-asawa. Ang matanda ang inutusan. Nagsumikap naman ito para makuha ang pinangakong pera kapag may nagpresenta. Nang walang maibigay, nakiusap ang matandang foreman ang anak niyang si Miggy ang ipaampon. Nang marinig ang salita mula mismo sa bibig nito, walang pagdadalawang isip na dumapo ang kamao. Wag na wag mong idadamay ang anak ko sa kalokohan mo ha. Nakita mo namang may pamilya ang bata eh. Sira ulo ka ba, Mang Franco? Dali-daling dumistansya ang matanda habang sapo ang dugo ang bibig. Nagmamadali na itong umalis. Binalingan ni Michael ang dating asawa. Martina, hindi tayo magkasundo pero wag na wag mong ipapamigay ang anak ko. May respeto pa ako sa'yo dahil ina ka ng anak ko. Pero wala kang karapatan na makipag-usap sa kung sino para ipampo ng bata. Nahibang ka na ba? Yan ang problema sa'yo eh. Sasali na nga lang sa usapan, hindi ka pa nagtatanong. Hoy Michael, hindi ko pinapamigay ang anak mo na anak ko rin. Nagpresenta ang mag-asawang yun, napapagalingin si Miggy. Gusto ko lang samantalin ng pagkakataon dahil may pera sila. Kayang-kaya nilang ipatingin sa doktor ang bata. Kung patuloy sa ganitong sitwasyon ng anak natin, sa tingin mo gagaling siya? Puro ka bigay ng luyang dilaw, wala namang nagbabago. Hindi. Kahit mag-alok pa sila ng libreng pagpapagamot kay Miggy, hindi ako papayag. Dito lang ang anak ko. Subukan mo makipag-usap kay Mang Franco sa mag-asawang yon. Ilalayo ko sa'yo si Miggy. Wika ni Michael. Pumasok ng silid at saka kinarga ang bata. Dinala ito sa sariling tahanan. Lumipas pa ang mga araw. Paulit-ulit na nangungumbinse si Mang Franco. Sinumbatan din ni Michael. Bakit ang anak pa ang napili ng mag-asawa? Maraming bata sa lansangan na nangangailangan ng pamilya. Pero ang bata pang merong ama't inang nag-aaruga ang binabalik-balikan. Nang mapagod si Mang Franco, ang mag-asawa na mismo ang lumapit. Napansin ni Michael na palaging nakatayo malapit sa bakuran ang mag-asawa. Hindi naman nagsasalita at tumitingin lang. Ilang gabing nagpabalik-balik. Nang masagad ay lumabas para tanungin kung ano ang pakay. Magandang gabi po sa inyo. Pwede bang malaman ko anong sadya nyo? Ilang gabi na kayong pumaparito. Wala kayong sinasabi. Panay ang tingin nyo. Nakakabahala ng presensya nyo ha. Kaya kung may pakay kayo, sabihin nyo na. Mahabang katahimikan muna ang pumagitna. Panay titig ang mag-asawa kay Michael. Nang humakbang ay siya namang pag-atras ng mga ito. Gusto lang naming kunin ng bata. Alam naming may sakit siya. Ibigay mo sa amin. Kami ang magpapagaling. Wika ng babae na nagngangalang Trinidad. Pagagalingin namin siya. Kami nang bahala sa kanya. Wika ng lalaki na nagngangalang Giko. Nagbuntong hininga si Michael. Binunot ang itak. Sinabi ko na kay Mang Franco na hindi ako pumayag. Hindi ba kayo marunong umintindi?
Hindi bagay ang anak ko na baston niyo lamang hingin. Umalis na kayo bago pa masagad ang galit ko. Baka dito rin kayo ilibing kapag nagkataon. Banta ni Michael na kagad naintindihan ng mag-asawa. Dali-daling umalis sa mga ito pero panay ang lingon. Saka lang tinigilan ni Michael sa pagtanaw nang makalayo na ang mga ito. Nagmamadaling sinuri ang kalagayan ng anak sa kabilang bahay. Mabuti naman, mahimbing na natutulog. Ewan ko lang kung hindi ka magsisi sa ginagawa mo. Michael, oportunidad na yan para magamot si Miggy. Gusto mo bang lumala yung kalagayan ng bata? Walang magagawa yung luyang dilaw mo sa pera ng mag-asawang yun. Nangako sila na papagalingin yung anak natin eh. Dadalin sa espesyalista. Masisiguro ang kaligtasan ni Miggy. Ano bang iniisip mo? Martina, sobrang dali mong matukso ng pera. Sige, sabihin nating mapapagaling nila si Miggy. Tapos ano? Kukunin nila ang bata. Martina, makakaya mo bang malayo sa iyong anak mo? Kung ginagawa mo ito dahil galit ka sa akin, huwag mong idamay ang bata. Hindi to tungkol sa atin, Michael. Iniisip ko ang kapakanan ni Miggy. Hindi ka ba naawa sa bata? Boy nga siya. Nakakasama natin pero nagdurusa. Umiling na lamang si Michael. Naiintindihan ng asawa pero hindi kayang ipaubaya ang anak sa iba. Para sa kanya, bahala na kung maghirap basta kasama ang bata. Nang mga sumunod na araw napapansin pa rin ni Michael ang mag-asawa. Nauhuling nakatitig sa bahay. Kapag nakita siya ay kagad iiwas. Wala namang ginagawa ang mga ito kaya hinayaan na lamang. Sa pagsasaka sa bukirin, malapit sa tahanan ng mag-asawa, pati siya ay palihim na tinitignan ng mga ito. Kapag nahuhuli niya ay umiiwas din. Nagtataka siya, kaya palihim ding nagmanman. Tuwing umaga nasa loob lamang ang mag-asawa. Ang tanging magbubukas ay ang bintana kung saan siya tatanawin ng mga ito. Sa hapon naman, mapapansin niyang sabay na maghahapunan. Pero ang ipinagtataka, ni isang beses hindi niya nakita na nagluto ang mga ito. Uy, may problema ba sa kapitbahay natin? Panay ang tingin mo eh. Bakit binabantayan mo ba ako? Dala mo nga yung pagtatabas ng damo dyan. May ba tayo ah? Mabuti ang bagong kapitbahay natin. Tahimik lang eh. Hindi katulad ng isa kung magnakaw halos lahat ng gamit bibit-bitin. Pinasok ba naman yung bahay kagabi? Swerte siya dahil umalis ako eh kung naabutan ko. Talagang mamamatay yun. Si Margarito ba ang tinutukoy mo? Sa'yo yata yung radyo na binenta sa bayan kaninang umaga eh. Buti yun lang ang kinuha. Hindi ko talaga alam yung gagawin sa taong yun. Bakit hindi na lang kaya siya gumaya sa mag-asawang yan? Tahimik lang oh. Nagmamasid lang sa paligid. Panay ka papuri sa mga yan. Alam mo ba kung sino sila? Kasi para sa akin, walang pinagkaiba sa kapitbahay nating magdanakaw. Parehong problema ang dala. Paano mo naman nasabi? Sila yung tipo ng tao na takot gumawa ng masama sa kapwa. Kaya nga tahimik yung mga yan eh. Kapag tahimik, mas nakakatakot. Napailing na lamang si Michael. Kahit ang ibang kapitbahay ay nagigiliw sa mga ito dahil napakatahimik at tila walang problema. May iba din na naghihinala katulad ni Michael pero may malalim na dahilan para mapaisip sa katauhan ng mga ito. Kagaya na lamang ng pagpupumilit na maangkin ng anak. Hindi may kakaila na naisip niyang baka sindikato ang mag-asawa. Naghahanap ng bata na kunwari ay aampunin. Pero ang totoo, kukunan ng laman. Nagpatuloy na lamang sa pagtatrabaho si Michael at saka umuwi ng tahanan ng matapos. Pagsapit ng dilim, pinuntahan ni Michael ang anak para dalhan ng makakain. Kaso laking gulat nito dahil bigla itong sumigla. Malawak ang ngiti. Nakakatayo na.
nakakalakad. Kamot ulong napapatanong sa dating asawa na himala kung ituring ang kaganapan. Dininig ng langit ang dasal ko. Magaling na ang anak natin, Michael. Tignan mo siya, oh. Bumalik na sa normal. Bumalik na yung lakas niya. Maging si Miggy ay napatalon sa tuwa. Kaso hindi naging maligaya si Michael. May pagdududa. Hinatak ang dating asawa palabas. Himala. Himala nga ba ang nangyari o may ginawa ka kay Miggy? Umaming ka, Martina. Ano bang sinasabi mo? Maging kaligayahan ko sa anak ko pinagdududahan mo? Mabuti na lang talaga, naghiwalay na tayo. Nababaliw ka na eh. Huwag mong baliktarin ang usapan, Martina. Alam kong nag-uusap pa rin kayo ng mag-asawang yon. Ano ang kasunduan niyo? Bakit biglang gumaling ang anak ko? May binigay ba sila? Umaming ka! Oo, meron silang binigay. Isang bato na naging dahilan kung bakit gumaling ang anak mo. Masisisi mo ba ako kung bakit ako pumayag? Hindi ka nag-iisip, Martina. Paano kung aswang ang mga yon, ha? At yung bato na binigay nila ay may kargang sumpa. Hindi na ako magtataka kung sa susunod na mga araw, magiging halimaw ang anak mo. Hindi ka nag-iisip. Natahimik si Martina sa narinig. Si Michael naman, nagmamadaling pumasok para makausap ang anak. Maayos itong nagsasalita. Walang mababanaag na kung ano sa mga mata o muka. Normal lang kung titignan. Pero duda si Michael kung kaya't napaisip na dumulog sa isang albularyo. Nagpasama kay Paco sa kabilang bayan para maghanap. Hindi nagtagal. Sa ilang araw na pagdayo sa lugar nakatagpo ng albularyo, si Mang Teroy, kilala bilang mahusay sa larangan, kagad ibinalita ang tungkol sa bata. Sinabihan naman silang dalhin sa kanya. Pagdating ng tahanan 10 oras na ng gabi, naabutan si Miggy na tulala habang kinakalmot ang kawayang papag. Makikita ang bakas ng kuko sa kahoy. Meron itong sinasabi pero hindi malinaw dahil pabulong. Ang mga mata nito ay bagyang nanlilisik. Kahit anong pukaw ng atensyon, hindi nagigising. Saka lamang kumibo ng mabuhusan ng tubig na may asin. Dali-dali itong tumayo. O anak, bakit natatakot ka sa tubig? Ay pasensya na kung nadulas ang baso sa kamay ko. Pinagmasdang maigi ni Michael ang bata. Hindi man ito sumagot. Halata pa ring natatakot. Kung tutuusin, inasahan niya na ang reaksyon nito dahil ang asin ay mula kay Mang Teroy. Hindi siya nakapagtanong kung simpleng asin lang ba ito dahil sa pagmamadali. Ngunit dahil sa nakita ngayon, sigurado siya na meron itong basbas. Kinausap ni Michael ang bata. Pinaintindi na kailangang sumama sa kanya sa kabilang bayan para mamasyal. Pumayag naman ito. Kinabukasan tinakas mula kay Martina. Sa katunayan wala na siyang pakialam kung papayag man ang dating asawa o hindi. Tutal ito naman ang naglagay sa bata sa alanganin. Sa bakuran pa lang ng tahanan ni Mang Teroy, nagmamadaling tumalikod si Miggy. Dali-daling sumakay sa tricycle. Sinigawan si Paco na magmaneho at umalis sa lugar. Pinigilan ni Michael. Nagpatulong kay Paco para hindi makatakbo. Natahimik naman ng lapitan ng albularyo. Huwag ka munang maging malikot. Kakarating mo pa lang sa tahanan ko, aalis ka na kagad. Pumasok ka muna. Doon tayo sa loob para maging maayos ang usapan. Akbang tatakbo ang bata ng sabuyan ni Mang Teroy ng asin. Napalo dito kasabay ng panghihina. Kinarga ni Michael ang anak at dinala sa loob. Tinali ang bata sa isang upuan gamit ang lubid. Maluwag lamang ang pagkakatali pero hindi na makakatakas. Hindi ito basta lubid lang.
Makikita ang takot sa mukha ng bata, parang asong hinihingal. Hindi mapakali sa kanalalagyan. Nanlalaki ang mga mata sa tuwing mapapatingin sa iniindang gamit ng albularyo. Manong, pwede bang ipaliwanag niyo sa akin kung ano nangyayari? Kailangan ba talagang itali ang anak ko? Iho, hindi lang marka ang nilagay ng aswang sa anak mo. Sinamahan ito ng yanggaw. Kinakailangang itali para hindi makatakas at walang masaktan sa atin sa oras na magwalayan. Ilang araw pa lang magmula ng minarka ng anak mo, pero makikitang nagsimula ng mag-ugat sa kaloob-looban. Hindi niyo naman po sasaktan ng anak ko, hindi ba? Paglilinaw ni Michael, sinagot lamang ng ngiti ng albularyo. Nanatili sa tabi si Michael habang isinasagawa ni Mang Teroy ang ritual. Layong tanggalin ang markang iniwanan ng aswang sa bata. Kasama na rito ang pag-alis ng sumpa. Tinanggalan ng kamalayan ng bata, kung kaya't hindi ito nagbigay ng anumang reaksyon sa pagpapatuloy ng proseso. Kung ano-anong salitang Latin ang namumutawi sa bibig ng albularyo. Hinahampas ng dahon ng buyo ang dibdib. Nakalaunay lumitaw ang mapupulang linya na parabang sadyang inukit. Tutok na tutok dito si Michael. Inipon ang mga katanungan. Ang sunod na ginawa ay pinahira ng langis ang bahaging iyon. Pagkatapos tinakpan ng papel at saka sinindihan. Habang nag-aapoy, sinabayan ng pag-oorasyon. Ang ama na nanonood ay kinakabahan. Gayon pa man inilagay ang buong tiwala sa albularyo. Sa sandaling naapula ang apoy, nawala ang marka. Pero hindi pa rito nagtatapos. Habang walang malay ang bata, gumawa ng pangontrang gamot si Mang Teroy. Ang mga sangkap ay mula sa mga ugat ng halaman, langis at apog ng kahoy na dignum. Pinaghalo-halo, inihipan ng salita bago pinainom. Lumipas ang ilang oras, nagkamalay si Miggy, kaso nga lang hindi pa maigalaw ang katawan. Hayaan mong magpahinga ang bata. Huwag na munang biglain dahil baka lagnatin. Hanga din ako sa anak mo, Michael. Nagsimula ng mag-ugat sa kaloob-looban ng sumpa, pero may parte sa kanya na lumalaban. Kaya hindi naging mahirap ang paggagamot ko dahil tumulong din siya sa pagsalba ng sariling buhay. Bihira lamang ang ganitong pasyente. Mabuti naman po kung ganon. Nga po pala, may kasunod po bang magpapagamot? Yung mag-asawang aswang na gumawa nito sa anak ko. Hindi po ba natin gagantihan? Yan nga ang itatanong ko eh. Ikaw ba? Gusto mo bang gumante sa mga halimaw na yon? Dahil kung oo, itutuloy ko ay kalawang yugto ng ritual. Walang pagdadalawang isip na tumango si Michael. Ngumiti naman ang albularyo at saka nagtungo ng pribadong silid. Hindi na alam kung ano ang ginagawa roon, pero siguradong para sa ikabubuti ng lahat. Nang makabalik ng tahanan, tutok si Michael sa pag-aalaga sa anak. Kahit saan ito gustong pumunta, palaging sinasamahan. Huminto na rin muna sa pagsasaka para mapagtuunan ng pansin. Sa pagkakataong ito, wala ring ginawang hakbang para sa mag-asawang aswang, alinsunod sa payo ng albularyo. Nagtataka rin si Michael, bukod sa 2 lang dapat ang bilang ng tao roon, merong nadagdag. Isang binata na kung titignan ay may malubhang karamdaman. Isang beses lang itong nakita, kahit saglitan. Malinaw na aninag ang pagmumuka. Maputla, mahinang-mahina. Unti-unting nalalagas ang buhok, isama pa ang buto at balat. Dito rin napansin ni Michael na lalong sumama ang tingin ng mag-asawa sa kanya. Hindi na lang din siya lumapit sa mga ito. Pero kahit na ganun, siya na nga itong umiiwas. Siya pa ang sinusubok. Nakatitig siya sa labas kung saan nakatayo ang mag-asawa. Medyo madilim sa bahaging iyon,
kung kaya't walang ideya kung ano ang ginagawa. Bantay sarado ni Michael ang anak. Kinutuban siya na ito ang pakay. Makaraan ng ilang sandali, kusang umalis ang mga ito. Pero sumunod naman ang kakilakilabot na pagpaparamdam ng isa pang nilalang. Maraming bulong ang nagmumula kung saan. Paiba-iba ng direksyon, kung kaya't mahirap tukuyin ang kinalalagyan. Ilang sandali pa, ang bulong ay napalitan ng mahinang hagulgol. Nilibot ni Michael ang buong bahay pero walang nakita. Lahat ng bintana nasilip, subalit bigong mahanap kung saan nanggagaling. Tumagal ang pagpaparamdam sa loob ng ilang oras. Nawala rin bago sumapit ang madaling araw. Paulit-ulit ang ganong sitwasyon. Gabi-gabi, minabuti ni Michael na manatili sa tabi ng anak sa takot na baka may mangyari dito. Hindi na rin nawawala sa pagkakasugbit sa tagiliran ang patalim. Maging ang langis na bigay ni Mang Teroy, naubos na kakasaboy. Kaso nga lang hindi pa rin nawala ang ingay. Hindi maiwasang maisip na baka may kinalaman nito sa pagpapagamot sa anak. Sa puntong ito, nakita na ni Michael ang pinagmula ng hagulgol. Sa lilim ng sagingan sa likod bahay, naroon ang isang lalaki na nakasalampak sa lupa. Nakayuko. Nasa mukha ang mga palad. Nasisinaga nito ng kaunting liwanag ng buwan. Nasa malapitan lang din, kung kaya't naaaninag ang muka ng mag-angat ng tingin. Ito ang lalaki na kasama na mag-asawang Gico at Trinidad. Ang mukha nito ay parang buto na lamang, pinaibabawan ng manipis na balat. Maputlang maputla, na parabang nag-iintay kung kailan babawian ang buhay. Tumitig ang matatamlay na mga mata. Bumuka ang bibig, pero sa ibang direksyon nang gagaling ang mahinang hagulgol. Tinignan ni Michael ang paligid. Ilang sandali pa nakita ang mag-asawa. Lumapit sa binata at saka inalalayan sa pagtayo. Naunang umalis ang nanay at ang bata. Samantalang nakipagtitigan si Gico. Para magkalinawan, lakas loob na kinausap ni Michael. Manong, wala namang kaming atraso sa inyo. Pwede bang wag nyo kaming pakialaman? Biniktima nyo ang anak ko, pero wala akong ginawang hakbang para sugurin kayo. Pakiusap lang o tumigil na kayo sa pagpaparamdam. Sigurado ka ba na wala kang ginawa? Ang nangyari sa kaisa-isa naming anak ay gawa mo. Kung hindi mo sana pinakialaman ang ginagawa namin, hindi aabot sa ganito. Dito naalala ni Michael ang napag-usapan nila ni Mang Teroy. Ang pagbabalik ng marka at sumpa sa pamilya ng mag-asawa. Hindi lang malinaw sa kanya kung ano ang eksaktong mangyayari dahil hindi nag-usisa. Hinayaan ang albularyo na gawin ang nararapat. Kung ganon, tama lang yan sa inyo. Nanghihimasok kayo sa buhay ng mga inosenteng tao. Huwag na rin kayong manghas dahil marami nang nakakalam sa tunay niyong katauhan. Isang maling galaw niyo lang o subukan niyo pang biktimay ng pamilya ko. Buong baryo na ang tutugi sa inyo. Makikita sa reaksyon nito ang gulat. Dahan-dahang umatras. Umalis na sa lugar. Kinabukasan maagang pumunta sa tahanan ni Mang Teroy. Bitbit pa rin niya ang anak. Sa takot na baka may mangyaring masama kapag iniwan sa ina. Natatawa naman ang albularyo dahil sa kilos ni Michael. Masyado ka namang sigurista. Huwag kang mag-alala. Hindi na nila mabibiktima ang anak mo. Mataas na uri ng pangontrang nilagay ko sa kanila. Kapag sinubukan nilang muli, sila ang mamamatay. Hindi ko lang po kayang iwanan sa asawa ko eh. Yon ang dahilan kung bakit nabiktima ng aswang ang anak namin. Masyado kasing naniniwala kung kani-kanino. Sasabihan lang na gagaling ang bata. Kumakagat-kagad sa alok eh. Naintindihan ko ang karamdaman ni Miggy. Handa akong samahan siya sa araw-araw kahit na mahirap.
Wag lang ibigay sa kung sinong demonyo. Ganyan ang tunay na ama. Mas pipiliing maghirap kaysa kumapit sa patalim. Tama naman sila eh. Gagaling ang anak mo, pero unti-unting mawawala sa sariling katinungan. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Binahagi ang naganap sa anak ng mag-asawang aswang. Ayon sa albularyo, tumama sa anak ng mag-asawa ang ritual ng pagbabalik. Unti-unting maaagnas ang katawan. Kahit humihinga pa, walang hanggang pasakit hanggang sa kabilang buhay. Sa napapansin ni Michael, wala ng tao sa tahanan ng mag-asawa. Bakante na ang buong bahay. Nakampante siya dahil sa wakas. Kusang umalis ang pamilyang ng biktima sa anak. Hindi ko lubos sa kalain yun Yung tinrabaho natin, aswang pala yung nakatira. Kamuntikan tuloy yung anak mo. Mabuti, mabilis ka mag-isip. Naintindihan ka agad ng pangyayari. Naagapan si Miggy bago lumala ang sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko sa'yo mas pipiliin ko magkaroon ng kapitbahay na magdanakaw kaysa sa aswang. Ang magdanakaw, tatangayin lang importanteng bagay. Pero ang aswang, buhay ang kukunin. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Pero naiintindihan kita. May tuturing ni Michael na matinding pagsubok ang naganap dahil halos nawala sa kanya ang pinakamamahal na anak. Payo lang ni Michael sa lahat ng nakikinig. Hindi sa lahat ng pagkakataon kapag maganda ang inaalok na tulong, mabuti ang hangarin ng nagbibigay. Ugaliing kumilatis sa kilos ng tao, lalong-lalo na kung mabilisang solusyon ang binibigay sa iyong problema. Dahil ang inaakala nating solusyon, ito pa ang magbibigay ng mas mabigat na problema. At ang pinakamasaklap, ito pa ang magiging dahilan